Ito na ang recap ng One Piece episode 1171, ang pinakabagong episode. Kung hindi nyo pa napapanood ang nakaraang episode, pwede nyo muna itong panoorin sa playlist ng channel para tuloy-tuloy ang kwento. Ngayon, unang beses sa loob ng isang siglo na mararanasan ng bansang Elbaf ang tunay na takot, dahil pakakawalan ng siraulong si Luffy ang demonyong nakagapos na gustong gawing bangungot ang buong Elbaf. Simulan na natin ang kwento. Hindi pa rin makabangon si Nami mula sa trauma nang buksan nila ang treasure room at madiskubring wala na itong laman. Habang pabalik sila sa nayon kasama si Road at inaalalayan ang dalawang sugatang gwardya ng kastilyo, galit na galit siyang nagsasabing wala siyang pakialam kay Loki at mas gugustuhin pa niyang sumabog na lang ito. Pero sinabihan siya ni Road na huwag magsalita ng ganoon sa harap mismo ng mga gwardyang nagbabantay sa susi. Wala namang pakialam si Nami at lalo pang sumigaw na gusto niyang nakawin ang lahat ng kayamanan ng Elbaf sa sobrang inis. Samantala, patuloy namang naglilibot sina Frankie at Ripley sa maalamat na Adam Tree. Habang mas lumalayo sila, mas lalo nilang napagtatanto kung gaano ito kalaki. Ipinaliwanag ni Ripley na sa loob ng napakaraming henerasyon ay sa mga sanga ng punong yun naninirahan ang mga higanti. Ang bawat sanga ay naging parang magkakaibang lungsod na may sarili nitong kasaysayan. May isa raw lungsod na tinamaan ng kidlat at nilamon ng napakalaking sunog. Para hindi kumalat ang apoy sa buong puno, napilitan silang putulin ang buong sanga kasama ang lungsod. At dahil napakatanda na ng mga sanggang iyon, kapag nagliyab ang mga ito, kahit gaano kalakas ang ulan ay hindi na kayang patayin ang apoy. Habang nangyayari yon, tuloy-tuloy naman ang masayang pagdiriwang sa nayon. Lasing na si Usopp na halos hindi na niya maalala ang sarili niyang pangalan. Pagkakita niya kay Nami, agad siyang ngumiti at tinanong kung saan ito galing at kung saan nagtungo sina Luffy at Zoro. Nagkunwari lang si Nami at sinabing malamang ay nag-iikot lang ang dalawa sa paligid. Dito natin nakita na parang nagiging Sanji si Usopp kapag lasing, dahil bigla siyang naging sobrang clingy kay Nami. Nang tawagin ni Jarol na maganda si Nami, agad siyang nagselos at tinanong ang matanda kung anong klase ng babae ang gusto nito. Walang kabog-abog namang sumagot si Jarol na gusto niya ang mas matatandang babae. Kaya agad hinampes ni Usopp ang espadang nakabaon sa ulo ni Jarol habang sinasabing siya ang pinakamatandang tao sa buong mundo. Napasigaw sa sakit si Jarol at nataranta ang lahat, akala nila ay mamamatay na siya roon. Kaagad namang pinigilan ni Dory si Usopp at sinabihang huwag hampasin ang espada ng kanilang pinuno. Pero pinatahimik lang siya ni Usopp at sinabing duda siyang may sinumang makakahugot sa espadang iyon tulad ng ginawa sa Excalibur. Sumagot naman si Brogy na kapag sinubukan nilang bunutin yon, puro dugo na lang ang lalabas kay Jarol. Samantala, normal lang ang ginagawa ni Brook. Nagpe-perform siya habang nagbabalanse ng ulo niya na parang bola at patuloy na kumakanta. Napangiti si Nami habang pinagmamasdan ng masayang eksena at sinabing matagal ng pangarap ng Straw Hat Pirates na makarating sa Elbaf. Sumang-ayon si Jinbei at sinabing si Usopp ang pinakamasayang tao sa buong araw na yon. Pero napansin ni Sanji na may mali dahil biglang nawala si Gerd sa kasiyahan. Imbes na hanapin sina Luffy at Zoro, mas pinili niyang sundan si Gerd. Samantala, ginagamot naman ni Gerd ang dalawang sugatang gwardya ng kastilyo. Halos wasak ang mga katawan ng mga ito, may bali ang mga buto, may saksak sa tiyan at mukhang dinaanan ng Sea King. Tiningnan niya si Road at tinanong kung anong gulo na naman ang pinasok nito. Agad namang kinabahan si Road at nagsinungaling na naghahanap lang siya ng inspirasyon para pagandahin ang sarili niyang kastilyo. Ilang segundo siyang tinitigan ni Gerd bago sinabing pawis na pawis siya. Hindi niya maaaring amining sinamahan niya sina Luffy para kunin ang susi ni Loki, pero sa kabilang banda ay gusto rin niyang habang buhay siyang titigan ni Gerd ng ganoon. Alam niyang kapag nagising ang dalawang gwardya ay sila na mismo ang magsasabi ng totoo, kaya nakiusap siyang hayaan muna silang magpahinga. Sinabi ni Gerd na kung ganoon ay sasabihin na lang niya ang lahat kay Jarol. Agad namang nagmakaawa si Road at sinabing masisira ang buong kasiyahan kapag ginawa niya yon. Nang sa wakas ay mapapayag niya si Gerd, naisip niyang kailangan lang niyang magtiis hanggang sa makabalik sina Luffy at Zoro mula kay Loki. Kapag nalaman ng lahat na siya ang nagdala kay Luffy kay Loki, siguradong katapusan na niya. Kaya ang tanging pag-asa na lang niya ay ang makatakas si Loki palabas ng Elbaf.
Hindi niya namalayang nakataas na pala ang malaking palakol ni Gerd sa likod niya. Isang malakas na hampas ang ibinigay nito sa ulo ni Rhodes na muntik na siyang magka-concussion. Sinabihan siya ni Gerd na magsabi na ng totoo kung ayaw niyang putulin nito ang pagkalalaki niya. Pero syempre, bilang isang masokista, mukhang matutuwa pa nga si Rhodes kapag ginawa iyon. Panandali ang sakit kapalit ng alaalang dadalhin niya habang buhay. Sa Walrus School naman, masayang naglalaro ang mga bata na walang kaalam-alam sa panganib na papalapit. Hindi nila alam na malapit nang umakyat sa kanila ang mismong impyerno sa katauhan ng God's Knights na handang maghasik ng lagim sa Elbaf. Inihagis ni Bolaf ang bola sa malayo at nang sundan yun ng isang bata, bigla niyang nakita ang God's Knights. Tinanong niya kung miyembro sila ng grupo ni Luffy, at ngumiti lang si Summers. Samantala, sa Underworld, sa wakas ay natagpuan ni na Luffy at Zoro si Loki. Ngunit mas malala pa pala ang kalagayan nito kaysa sa inaasahan nila. Halos hindi na makilala ang higanti. Naliligo ito sa sariling dugo at halos isang hakbang na lang ay mamamatay na. Pati ang lahat ng malalaking hayop na kasama niya ay nakahandusay na rin sa paligid. Paulit-ulit siyang tinawag ni Luffy ngunit walang sagot. Napansin ni Zoro na napakalaki ni Loki kahit sa pamantayan ng mga higanti ng Elbaf. Habang patuloy na sumisigaw si Luffy at sinasabing dala na niya ang susi, napansin nilang humihinga pa rin si Loki. Kinuha na ni Luffy ang susi para palayain siya, pero pinigilan siya ni Zoro. Sinabi ni Luffy na sa kalagayan nito ay hindi na nga nito may galaw kahit isang daliri kaya wala namang dapat ipag-alala. Ang problema lang ay hindi niya matanggal ang mga tanikala dahil gawa ang mga ito sa Kairoseki. Sinabi ni Zoro na hintayin muna nilang magsalita si Loki, pero iginiit ni Luffy na kailangan muna nila itong iligtas bago ito tuluyang mamatay. Sumagot si Zoro na wala silang utang na loob sa taong yun. Napakasama na ng reputasyon ni Loki at kung mawalan ito ng kontrol, maaari nitong wasakin ang buong Elbaf. Kaya umakyat si Zoro sa ibabaw ni Loki at sinipa ng ubod lakas ang pinakamalala nitong sugat. Umalingaw-ngaw sa buong Underworld ang napakalakas na sigaw ni Loki. Bigla itong nagising, nagsuka ng napakaraming dugo at muli ring nawala ng malay. Gusto lang siguraduhin ni Zoro na totoo ang mga sugat nito at hindi ito nagpapanggap. At kung mamatay man ito, yun na ang itinakda ng kapalaran. Sa huli, pumayag si Zoro na pakawalan si Loki, pero iniwan niya ang isang Kairoseki shackle sa bukong-bukong nito bilang pag-iingat. Masayang sinabi ni Luffy na tatawagin niya si Chopper, pero ipinaalala ni Zoro na napakalayo ng library kaya mas mabuting kunin na lang ang doktor na nasa kasiyahan. Isa pa, kapag may nakahuling pinapakawalan nila si Loki, siguradong agad silang palalayasin sa Elbaf. Wala namang pakialam si Luffy. Ang iniisip lang niya ay dalhan ng karne si Loki para makabawi ito ng lakas. Pero nang tingnan ni Zoro ang mga nakahigang hayop sa paligid, sinabi nitong hindi naman sila mauubusan ng karne. Halos atakihin sa puso si Luffy sa narinig. Sinabihan niya si Zoro na huwag nang uulitin ang ganoong sinabi dahil mga kaibigan niya ang mga hayop na yun. Sumagot si Zoro na karne ay karne lang. Kaya tinanong siya ni Luffy kung kakainin ba nito ang sarili niyang mga kaibigan. Habang papaalis na sila, bigla silang nakarinig ng napakalakas na ingay mula sa itaas. Pagtingala nila, para bang umuulan ng mga higanti. Sina Hodgeruden at ang buong New Giant Warrior Pirates ay sabay-sabay na bumabagsak mula sa langit dahil tumalon sila diretso papunta sa Underworld imbes na gumamit ng elevator, nang hindi man lang iniisip kung paano sila ligtas na lalapag. Biglang pinalaki ni Luffy ang buong katawan niya at naging pinakamalaking lobo na nagawa niya sa buong buhay niya. Sapat ang laki nito para seluhin ang pagbagsak ng lahat ng higanti. Bumagsak silang lahat sa ibabaw niya pero tumalbog din agad paitaas. Napaupo ng malakas si Gerd sa lupa, pero mabuti na lang at makapal ang nyebe kaya himalang nakaligtas ang lahat. Tiningnan ni Hodgeruden si Luffy na parabang isa itong anghel na muling nagligtas sa kanilang buhay. Pero agad ding nagbago ang tingin niya at sinabi niyang ang tanging demonyo lang ang magtatangkang palayain si Loki. Isa raw itong sinungaling, malupit at kayang patayin kahit sarili nitong mga kaibigan para lang makuha ang gusto nito. Isa itong tunay na kaaway ng buong mundo. Nagkunwari lang si Luffy na walang alam habang sinabi ni Zoro na huli na ang lahat. Kasabay noon ay bumagsak ang mga tanikala at dahan-daang tumayo si Loki.
Kahit may isang Kairoseki shackle pa ring nakakabit sa kanyang bukong-bukong, tumayo pa rin siya at yumanig ang buong underworld na parang lumindol. Nagulat ang lahat ng higanti. Pati si Luffy ay hindi makapaniwala dahil sigurado siyang hindi na kayang gumalaw ni Loki kahit isang daliri. Iniunat ni Loki ang kanyang kamay at hinawakan ang maalamat niyang sandata, ang Ragnir, ang legendary Iron Thunder Hammer. At seryoso, sino ba naman ang nag-isip na magandang ideya na ilagay ang pinakamalakas na sandata ng bilanggo sa tabi mismo niya? Mas mabuti pang itinago na lang yun kasama ng susi o kahit sa ilalim ng dagat. Natarante si Hodge Rudin at sumigaw na pakawala ni Loki ang Ragnir. Pero huli na ang lahat. Hawak na ito ni Loki at lalo lamang lumawak ang nakakatakot niyang ngiti. Ngayon, siguradong mag-aalab na ang labanan. Dahil kailangang magpasya ng mga higanti kung sino ang mas mapanganib, ang God's Knights na gustong sakupin ang buong Elbaf. O si Loki na gustong sirain hindi lang ang Elbaf kundi ang buong mundo. At dyan nagtatapos ang recap ng One Piece episode 1171. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-comment ang gusto niyong makita sa susunod. Maraming salamat sa panunood, at magkita-kita tayo sa susunod na recap.